Tiyan mo yung daliri natin, di pantay-pantay. Pero pagka gagawa na siya ng tungkulin, gagamitin mo na, yung hindi pantay-pantay na daliri, nagpapantay-pantay na, oh. Pag dadampot ka na ng pagkain, ayun, oh, pantay na siya. Eh kung yan, pantay-pantay, pag dampot mo, may sobra riyan. Di ba ganon? Hindi ka makakadampot ng kanin na maayos. Yung padaliri, hindi pantay-pantay kasi kailangan yon for a definite purpose. May dahilan yon, may purpose. Na pagka idadampot mo na siya, magpapantay-pantay na siya. Yun ang sukat ng Diyos. Ang ganda ng sukat, ano? Tingnan mo, pagka dadampot ka na, pantay-pantay na. Pero pag ilalahad mong ganon, hindi sila pantay-pantay. Hindi rin sila magkakasinlaki. Pero pag gagawin na nila yung kanilang tungkulin, dadampot ng isang bagay, pantay-pantay na sila. Yun. Nakita mo, kapatid? Ano ibig kong sabihin? Ang tao hindi rin pantay-pantay. May mayaman, may mahirap. Bakit? May gagawin yung mahirap na ayaw gawin ng mayaman. Pagka puro bilyonaryo tayo, sino magtatrabaho sa bukid? Papayag ka ba? Bilyonaryo ka. Ikaw ang uutusan ng isang bilyonaryo, ikaw ang mag-araro doon? Papayag ka ba na ikaw ay bilyonaryo, uutusan ka magwalis ng kalye? Meron ka ba nakitang bilyonaryo nagwawalis ng kalye? Sino nagwawalis ng kalye? Mga Metroid, walang pera. Para kumita, makabahagi sa kayamanan ng mayaman, pwede silang utusan ng mayaman. Nakita mo, ang karunungan ng Diyos, kapatid. Kaya yung mahirap, huwag tayong magrebelde, sabihin natin, ba't tayo ginawang mahirap? Marami tayong advantage sa mayaman, kapatid. Ang mahirap, mas payapa. Halimbawa, yung mayaman, bilyonaryo, ang daing pera, ang daing ginto, ang daing alahas sa bahay. Kaya yung bahay, may gwardya, may bulldog. Tapos, may mga alarma. Pag merong kumilos, na tumunog yung alarma, gising na yung mayaman, di na makatulog, natatakot. Eh yung mahirap, wala siyang kahit ano, nasa barong-barong. Ang takip ng barong-barong niya lata ng mantika. Eh ngayon, magnanakawan. Yung mayaman, nag-aalala, yung mayaman, baka nakawin niya. Eh yung mahirap, naghihilik dun sa bahay niya. Ang sarap ng tulog. Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Ayun, ang tulog ng manggagawang tao mahimbing. Kaya yung mahirap, masarap ang tulog nun eh. Hindi ka nag-aalalang may mananakaw, natatagain ka dahil meron kang brilyante sa kamay, puputulin ng kamay mo, hindi. Pero mayaman, ay naku, hindi makatulog yan dahil sa dami ng kayamanan. Kaya alam mo, kung mamimili ka, dapat gusto mo mahirap ka eh. Maraming advantage ang mahirap. Huwag kang magagalit sa Diyos dahil ginawa kang mahirap, kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos kahit ano ang kalagayan natin sa buhay kasi mahal tayong lahat ng Diyos. Ang katunayang mahal niya mahihirap, basahin natin ang Kapitulo 6, versikulo 20. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Ayun, maliwanag na maliwanag. Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mas marami sa mahihirap makakarating sa langit. Pero ano naman ang sabi sa mayayaman? Tuloy natin sa 24. Datapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Liwanag, kawaawa naman yung mayayaman, di nga naniwala sa Diyos. Sa aba niyong mga mayayaman, tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kasi pag ang tao mayaman na, mataas na ang kaisipan, minsan di na naniniwala sa Diyos. Wala na silang tiwala sa Diyos, napupunta na ang kanilang tiwala sa kayamanan. 10:24 ni Marcos. At nangagtaka ang mga alagad sa kaniyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak,
kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Pagka pag-asa mo na, wala na sa Diyos, nasa kayamanan na, mahirap ka nang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya may magandang nakalaan para sa mahihirap, kapatid. Huwag kang mag-alala roon at huwag kang magdamdam doon. Ako rin mahirap, salamat sa Diyos, at ako'y naging mahirap at hindi ako mayamang ipinanganak na bilyonaryo. Salamat sa Diyos. At kung meron man akong anumang bagay ngayon na pag-aari, nanggaling ito sa pagsisikap, sa mabuting pagtatrabaho, malinis na kalooban sa kapwa, hindi dahil sa pandaraya.